tropa pits natin dyan sa may Ying Ying Chinese restaurant. Na pagdating doon, sa bagay, dati pa naman, pag pumupunta ako doon, Boss D, Boss Dada, kamusta na? Alam mo, ang unang-una nilang kinamusta, si Tatay Digong talaga. Sabi nila, kamusta na si Tatay Digong? Makakauwi pa ba si Tatay Digong? Ganito, ganyan pa, paano na yung matanda? Alam mo yun, talagang makikita mo, bawat Pilipino na nakakasalamuha mo, pagka sinabi mo or narinig nila yung Tatay Digong or yung Duterte, yun ang unang-una nilang tinatanong, kawawa naman, nung tanda-tanda na, dinala pa nila dun. Mag-isa lang sa kulungan, natutumba-tumba na. Alam mo yun, yung mga, kasi syempre tayo, araw-araw exposed tayo dyan. Pero yung mga normal na mga manggagawa lang, normal na mga Pilipino lang na nakakaalam lang ng sitwasyon pero hindi nila alam yung gaano kalalim, gaano kaimportante at gaano katraidor talaga yung gobyerno na dinala tayo sa sitwasyon na yon. Yun lang talaga yung ano nila na kawawa naman nung matapos siya magtrabaho sa Pilipinas. Matapos siyang ubusin yung mga adik, no? Matapos siyang linisin yung Pilipinas, no? O, tapos ganun lang yung gagawin sa kanya. Alam mo, parang sabi pa nga nung isa kong kausap pagka ganyan ng ganyan, baka wala nang tumakbong matinong presidente. O, kasi mintakin mo, mananalo ka, malakas ka sa loob ng 6 na taon, yung lahat ng mga gusto mong i-implement. May implement mo, syempre, you will sometimes break somebody's heart. Kasi hindi mo naman mapiplease lahat Meron ka talagang masasagasaan. Karamihan dito sa Pilipinas, kapag nagtrabaho ka, kadalasan ang masasagasaan mo yung mga oligarko, yung mga kapitalista, yung mga magnanakaw. Yan yung mga masasagasaan mo And by the time na nag-step down ka na, kahit napakarami mong ginawa sa bayan, tingnan ninyo, tatrabahuhin ka talaga ng mga hudas na yan. So ngayon ikaw, magandang plano mo sa Pilipinas, tapos matapang ka naman na gustuhan ka ng tao. Tapos pag nagawa mo lahat ng mga kailangan mong gawin, maganda nagawa mo sa Pilipinas kasi Pangulong Duterte ang ganda na ng ginawa sa Pilipinas, kita mong ginawa pagkatapos. Hindi ba? So ganun ang pinakamasaklap sa lahat. Pagkatapos mo, pakukulong ka. So ngayon ikaw, may future ka, maganda. Halimbawa si Vico Soto, kaya si Mayor Isko, ganyan. Sila kasi yung mga magagaling ngayon na nakikita nating mga merong future ba. Nakikita mo na magaling, maganda yung kanilang mga performances sa kanilang mga syudad. So ngayon, mapapaisip ka pa ba na tatakbo ka ang presidente? Sabihin mo, wag na, tatakbo pa akong presidente Tsangin lang yan, kahit anong gawin mo sa Pilipinas, pagtapos mo, yung mga nasagasaan mo, tatrabahuhin ka. Worst case, baka ipapatay ka pa. Hindi ba? Kaya nga tinanong ko din si Mayor Isko nung nakaraan, sabi ko, Mayor, magsisenador ka pagkatapos. Hindi, Mayor na lang ako, tapusin ko na tong termino ko dito sa Maynila. Na-discourage na yung mga magagaling na yung mga magagaling na mga politiko. Yung mga magagaling na politiko na-discourage na sila, mga bossing na tumakbo sa nationals. Kasi nga, ang pangit ng nationals, puro politika yung mga senador, yung Congress, yung Malacanang, kita mo, puro politika. Tinan mo, puro Inday Sara, puro ganito, ganyan, pagnanakaw, puro sa tinatrabaho yung isa't isa, mga senador ang dinidemanda. Ang mga nagnakaw, si Saldico. Ang mga nagnakaw, di umano, si Romualdez at si Bongbong. Tapos, ang tinatrabaho, yung mga senador na wala namang kinalaman sa 2025 flood control scam. Di ba? So, nadi-discourage sila. Huwag na, kasi tatakbo ko. Isa rin na nakausap ko, magaling na mayor. Happy birthday kay Mayor Baste Duterte. Kumpare kong malupit. Nakausap ko siya. Sabi ko sa kanya, Mayor, national. Sabi niya wala talaga. Ayokong makisali sa problemang pang-national kasi politika Kasi ang ganda-ganda ng gusto mong gawin, pero dahil sa politika, hindi mo magawa-gawa. Kaya sabi niya, hindi na, dito na lang ako sa Davao. Pagka natapos ko yung aking pagiging mayor dito sa Davao, syempre vice mayor siya ngayon. So mananalo siya ulit mayor sa susunod. Tatlong election pa yun. Magiging 9 years pa yun, di ba? So 9 years plus another 3 years, so 12 years. Di ba? So 12 years siyang local government official or local government head ng Davao City. Sabi niya madami akong plano sa Davao City. Magagawa ko yung plano ko sa Davao City pag mayor ako, pero pagka nasa national ako, wala. Hindi na, magsisilbi na lang ako doon sa mga tao na alam ko solid, loyal at nagmamahal sa amin. Kasi
Pagsisilbihan mo yung buong Pilipinas. Tapos loyal man sa iyo yung mga loyal man sa iyo yung mga napagsisilbihan mo. Kaya lang mga gullible din, ang dali rin ng mga utak, mahulma ng mga utak. Bigla nagpapapaniwala naman sa mga chismis, sa mga ganito sa ganito. Kahit anong gandang gawin mo. Dahil mga pulpul at mga zombie. Baka sa susunod kaaway mo na. At least dyan sa Davao City, lahat ng mga tao dyan, kabati nila. Tsaka gustong-gusto talaga na-appreciate yung mga ginagawa nila. Dito sa Metro Manila, ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas eh. Ang ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte sa natin sa ekonomiya natin. Ang ganda ng kanyang pandemic response. Ang ganda ng kanyang war on drugs, peace and order. Ang ganda ng kanyang ginawa sa mga airport, sa mga ahensya ng gobyerno. Pinabilis lahat ng proseso, tinanggal ang red tape. Hindi ba? Ang daming mga airports natin, naging inaayos niya lahat, build projects. I mean, hindi maubos yung mga naiisip nating mga pagbabago nung panahon ni Pangulong Duterte. Ito pa ginawa sa kanya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.